Handa na ba kayong pakinggan ang isang kwentong magpapatunay na ang pinakamatinding kasinungalingan ay madalas nagmumula sa mga taong pinakamalapit sa ating puso? Halina't samahan niyo akong muli, mga kaibigan, sa panibagong yugto ng ating Pinoy Audio Stories. Sabi nila, ang katotohanan ay parang araw. Gaano man katagal itong takpan ng mga ulap ng panlilinlang, sisikat at sisikat pa rin ito. Pero paano kung sa pagsikat ng katotohanan, kasabay nitong masusunog ang lahat ng pinakaiingatan mo? Ang unang tunog ay ang pagkabasag ng kristal. Sinundan ito ng isang malakas na kalabog, isang tunog na tila bumaon sa bawat sulok ng marangyang bahay na puti sa Hacienda de Silangan. Para kay Sinagtala, ang mga tunog na yon ang naging hudyat ng pagguho ng kanyang mundo. Senyora! Ang sigaw na kumawala sa kanyang lalamunan ay puno ng panginginig at takot. Mula sa itaas ng ingranding hagdanan, natanaw niya ang isang eksenang habambuhay na babago sa kanyang tadhana. Doon sa paanan ng hagdanan, sa ibabaw ng makintab na sahig na gawa sa nara, nakahandusay si Doña Maharlika Monteverde. Nakapikit ang mga mata nito. Ang isang kamay ay nakakuyong malapit sa dibdib at sa paligid niya ay hinagkalat ang bubog mula sa nabasag na baso ng tubig. Bumuhos ang takot sa buong katawan ni Sinagtala. Ang kanyang mga binti ay tila nawalan ng lakas, ngunit pinilit niyang bumaba. Bawat hakbang ay isang dagok sa kanyang dibdib. Lumuhod siya sa tabi ng babaeng tinuring na niya bilang pangalawang ina. Ang mga kamay niya'y nanginginig habang marahan niyang hinahaplos ang malamig na pisngi nito. Senyora, Doña Maharlika, gumising po kayo. Bulong niya, ang boses ay basag sa nagbabadyang pag-iyak. Hinawakan niya ang kamay ng matanda. Malamig, napakalamig. Isang pahiwatig na hindi maganda. Ikinulong niya ang kamay na yon sa pagitan ng kanyang mga palad na para bang ang init mula sa kanyang katawan ay maaaring magbalik ng buhay dito. Huwag po kayong bibitaw, senyora. Nandito lang po ako. Hindi ko po kayo iiwan. Sa sterile at puting pasilyo ng ospital, ang bawat pagitan ng orasan sa dingding ay tila isang pagkutya sa paghihintay. Si Sinagtala ay nakaupo sa isang sulok. Ang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa butil ng kanyang rosaryo. Paulit-ulit niyang dinarasal ang lahat ng dasal na kanyang alam. Ang mga mata niya'y namumugto at pula na sa kaiiyak. Ang tanging hiling niya ay ang kaligtasan ni Doña Maharlika. Sa kabilang dako ng waiting area, tila nasa ibang mundo si Silakbo, ang manugang ng matanda. Naka-cross legs ito, ang mga daliring may perpektong pulang manicure ay walang tigil sa pagtap sa screen ng kanyang mamahaling telepono. Walang bahid ang pag-aalala sa maganda nitong mukha. Tanging inis. What do you mean you have to cancel? I booked that appointment 2 weeks ago. Iritableng sabi ni Silakbo sa kausap sa telepono. My God! Paano na ang mga kuko ko? I can't believe this. Oo na, sige na. May emergency dito sa pamilya. Isang malaking abala. Narinig ni Sinagtala ang bawat salita. Bawat salita ay tila isang patalim na tumusok sa kanyang puso. Abala? Isang abala lang ba ang nangyari sa biyenan niya? Napatingin siya kay Silakbo at sa sandaling iyon, isang malamig na hinala ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi ito ang reaksyon ng isang nag-aalalang manugang. Ito ay reaksyon ng isang taong naistorbo. Biglang bumalik sa isipan ni Sinagtala ang nangyari kanina. Mga ilang oras bago ang insidente, nagpupuna siya ng isang florerang antigo sa pasilyo nang marinig niya ang nagtataas na boses mula sa silid-aklatan. Hindi tama ito, Silakbo. Nakikita ko ang mga papeles. Saan napupunta ang pera ng kumpanya? Iyon ang boses ni Doña Maharlika, matatag, ngunit may bahid ng galit. Ina naman, you're making accusations without proof. I am handling the finances just fine. Sagot ni Silakbo. Ang boses ay matinis at puno ng depensa. Proof?
Ang mga miscellaneous expenses na ito ang gusto kong ipaliwanag mo. Masyadong malaki ang mga halaga para sa wala. Hindi na narinig ni Sinagtala ang sumunod dahil tinawag na siya para asikasuhin ang hardin. Ngunit ngayon, sa malamig na pasilyo ng ospital, ang pag-uusap na yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip na parang isang babala. Isang babalang hindi niya pinansin. Makalipas ang ilang araw, naiuwi na si Doña Maharlika sa hacienda. Ngunit ang Doña Maharlika na bumalik ay anino na lamang ng dati. Hindi na ito makapagsalita. Hindi na maigalaw ang kalahati ng katawan. Tanging ang mga mata na lamang nito ang may buhay. Mga matang kung minsan ay nakikita ni Sinagtala na puno ng hindi maipaliwanag na takot. Lalo na kapag lumalapit si Silakbo. Isang hapon, habang nililinis ni Sinagtala ang silid ng matanda, napansin niyang bahagyang nakausli ang isang bagay sa ilalim ng unan. Hinawi niya ito. Isang maliit, leather-bound na kwaderno. Ang personal na tala-arawan ni Doña Maharlika. Alam niyang pribado ito, ngunit may isang bagay sa loob niya na nagsasabing kailangan niyang tingnan. Isang puwersang mas malakas kaysa sa kanyang paggalang. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Ang mga pahina ay puno ng pamilyar na sulat kamay ng kanyang senyora. Agad na nahagip ng kanyang mga mata ang isang entry mula sa araw ng aksidente. May kutob akong niloloko ako ni Silakbo. Ang mga transaksyon sa bangko ay kahina-hinala. Kailangan kong makausap ang lalaking palagi niyang ka-text. Ang pangalan niya ay... Hindi pa natatapos basahin ni Sinagtala ang pangalan ng isang anino ang biglang tumakip sa liwanag na nagmumula sa bintana. Isang malamig na hangin ang tila umihip sa kanyang batok. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Nakatayo sa may pinto si Silakbo, hindi gumagalaw, na ang mga mata ay kasing lamig at kasing talim ng bubog. Nakatitig ito hindi sa kanya, kundi sa tala-arawang hawak niya. Agad na kumilos si Silakbo. Sa isang mabilis na hakbang, inagaw niya ang tala-arawan mula sa nanginginig na kamay ni Sinagtala. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ito'y isang nangiting mapanlait at puno ng tagumpay. Nagbabasa ka ng hindi sayo, Sinag? Tanong niya. Ang boses ay tila pulot sa tamis, ngunit may nakatagong kamandag. Hindi ba't iyan ay isang uri ng pagnanakaw? Mabilis na itinago ni Sinagtala ang kanyang mga kamay sa likod. Paumanhin po, Senyora Silakbo. Nakita ko lang po na nakausli sa ilalim ng unan. Inayos ko lang po sana. Inayos mo? Isinara ni Silakbo ang tala-arawan na may malakas na kalansing. O baka naman naghahanap ka ng tsismis na maikakalat sa ibang mga kasambahay. Lumapit siya at bumulong na tanging si Sinagtala lang ang makakarinig. Ang mga pakialamerang katulong ay hindi nagtatagal sa hasyendang ito. Tandaan mo iyan. Ang banta ay malinaw. Ang lamig sa boses ni Silakbo ay sapat na para magpatindig ng balahibo ni Sinagtala. Yumuko na lamang siya, hindi makaimik, habang ang puso niya ay kumakarera sa takot at galit. Sa pagpasok ni Dakila sa silid, ang anyo ni Silakbo ay agaran na nagbago. Ang malamig na ekspresyon ay napalitan ng isang mukhang puno ng pag-aalala at pagmamahal. Sinalubong niya ng yakap ang asawa. Mahal, mabutit dumating ka na, malambing niyang sabi. Kanina pa ako nag-aalala kay Ina. Tila hindi pa rin siya bumubuti. Si Dakila Monteverde, pagod mula sa maghapong trabaho sa plantasyon, ay agad na lumambot ang puso. Nakita niya ang asawa na marahang hinahaplos ang buhok ng kanyang ina at ang lahat ng pagod sa kanyang katawan ay tila naglaho, napalitan ng paghanga. Mula nang mangyari ang aksidente, si Silakbo na ang gumawa ng lahat. Siya ang nag-ayos ng mga doktor. Siya ang nagbabantay kay Doña Maharlika gabit araw. Paano niya pagdududahan ang isang babaeng ganito kabait? Salamat sa lahat ng ginagawa mo, mahal, sabi ni Dakila, hinawakan ng kamay ng asawa.
Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Ngumiti si Silakbo. Isang ngiting puno ng kabanalan. Gagawin ko ang lahat para sa pamilyang ito, para sa'yo, at para kay Ina. Tumingin siya kay Sinagtala. Sinag, maaari mo ba kaming ipaghanda ng tsa? Para naman mainitan ang ating mga sikmura. Opo, senyora. Sagot ni Sinagtala. At mabilis na lumabas ng silid. Dala-dala ang bigat ng mga tingin ni Silakbo sa kanyang likuran. Habang naghahanda ng tsaa sa kusina, hindi mapakali si Sinagtala. Alam niyang may plano si Silakbo. Ang biglaang pagbabago ng ugali nito, ang pagpapakitang gilas sa harap ni Dakila. Lahat ay parte ng isang mapanlinlang na palabas. Ngunit ano ang magagawa niya? Isa lamang siyang kasambahay na ang salita ay walang bigat laban sa asawa ng tagapagmana. Dinala niya ang tray ng tsaa sa sala kung saan naghihintay ang mag-asawa. Maingat niyang inilapag ang mga tasa sa mesa. Inabot niya ang isang tasa kay Dakila at ang isa naman ay inilapag sa harap ni Silakbo. Salamat, Sinag, sabi ni Dakila, ngumingiti. Kinuha ni Silakbo ang kanyang tasa, itinaas ito sa kanyang mga labi at tumingin ng diretso sa mga mata ni Sinagtala. Mayroong kakaibang kislap sa mga mata nito. Isang kislap ng pananabik. Humigup siya. At doon nagsimula ang lahat. Una ay isang maliit na ubo. Pagkatapos ay isa pa, mas malakas. Biglang nabitawan ni Silakbo ang tasa. Nagkalat ang mainit na tsaa sa mamahaling Persian carpet habang ang tasa ay nabasag sa sahig. Hinawakan ni Silakbo ang kanyang lalamunan. Ang kanyang paghinga ay naging hirap at pasalto-salto. Silakbo, anong nangyayari sa'yo? Natatarantang tanong ni Dakila. Agad na lumapit sa asawa. Ang mga mata ni Silakbo ay nanlalaki. Puno ng takot. Isang perpektong pag-arte. Nanginginig ang kanyang kamay habang itinuturo si Sinagtala na nakatayo roon, paralisa sa gulat at hindi makapaniwala sa nangyayari. Ang tsa. Hirap na sabi ni Silakbo, bago bumagsak ang kanyang katawan sa mga braso ni Dakila na para bang nawalan ng malay. Diyos ko, Sinagtala, anong inilagay mo sa tsa? Sigaw ni Dakila. Ang mukha ay nagpapakita ng purong sindak na unti-unting nagiging galit. Wala po, senyorito. Wala po akong inilagay. Tubig at tsaa lang po iyan. Umiiyak na paliwanag ni Sinagtala. Ang buong katawan ay nanginginig. Ngunit huli na ang lahat. Ang entablado ay naitakda na. Ang lason ay naihasik na. Hindi sa tasa ng tsa, kundi sa isipan ni Dakila. Ang imahe ng kanyang nag-aalagang asawa na biglang naghihingalo at ang tanging taong responsable ay ang kasambahay na nagtimpla ng inumin. Lahat ng ebidensya, bagamat gawa-gawa lamang, ay nakaturo sa iisang tao. Binuhat ni Dakila ang kanyang asawa. Bago siya tumakbo palabas para isugod ito sa ospital, humarap siya kay Sinagtala. Ang mga mata niya, na kanina lang ay puno ng pagmamahal para sa asawa, ay ngayon puno na ng galit at pagkasuklam para sa kanya. Ang tiwalang inipon niya sa loob ng 25 taon ay naglaho sa isang iglap. Hindi ko akalain na magagawa mo ito, sabi ni Dakila. Ang boses ay mababa at puno ng pait. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ng pamilya ko para sa'yo. Senyorito, maniwala po kayo sa akin. Pagmamakaawa ni Sinagtala, ngunit hindi na siya pinakinggan. Isang malupit na hatol ang binitiwan ni Dakila. Mga salitang tumatak sa kaluluwa ni Sinagtala at sumira sa lahat ng kanyang pinahalagahan. Lumayas ka sa pamamahay ko. Sigaw niya, ang bawat salita ay isang dagok. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo rito. Lumayas ka. Ngayon din. Ang mga salita ni Dakila ay mas masakit pa sa sampal. Bawat isa ay tila punyal na tumagos sa puso ni Sinagtala. Winawasak ang 25 taon ng tapat na serbisyo at pagmamahal. Walang nagawa si Sinagtala, kundi ang tumango. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi.
Dala ang bigat ng isang kasalanang hindi niya ginawa. Sa ilalim ng mapanuring tingin ng ibang mga kasambahay, mga dating kasamahan na ngayon ay nagbubulungan at nakatingin sa kanya na may halong awa at paghuhusga. Iniligpit niya ang kanyang iilang mga gamit. Bawat damit na kanyang tinitiklop, bawat munting gamit na kanyang inilalagay sa luma niyang tampipi ay may kaakibat na alaala ng Hacienda de Silangan. Dito siya lumaki, dito niya pinangarap na tumanda. Ang bawat sulok ng bahay na puti ay naging saksi sa kanyang mga tawa at luha. Ngayon, ang lahat ng yon ay puwersahang binubura. Bago siya tuluyang umalis, hindi mapigilan ng kanyang mga paa na dalhin siya sa silid ni Doña Maharlika. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Naroon ang matanda, payapang natutulog. Hindi alam ang kaguluhang nangyayari sa labas ng kanyang silid. Nilapitan ni Sinagtala ang kama. Ang puso niya'y durog na durog. Paano na ang kanyang senyora? Sino na ang mag-aalaga dito nang may tunay na malasakit? Sino ang kakanta sa kanya ng mga lumang kundiman hanggang sa makatulog? Sino ang makakaintindi sa nais sabihin ng kanyang mga mata? Marahan niyang hinawakan ang kamay ng matanda. Idinikit ito sa kanyang pisngi. Ang init ng balat ni Doña Maharlika ay nagbigay sa kanya ng kaunting lakas. "Senyora!" bulong niya. Ang boses ay garalgal. "Patawad po. Kailangan ko na pong umalis. Pero pangako po, hindi ko kayo pababayaan. Hahanap po ako ng paraan. Babalik po ako para sa inyo." Sa pagbitiw niya sa kamay ng matanda, isang butil ng luha ang pumatak mula sa sulok ng mata ni Doña Maharlika. Kahit sa kanyang pagtulog, tila naramdaman ng kanyang kaluluwa ang pamamaalam. Iyon na ang naging huling basbas para kay Sinagtala. Iyon ang nagbigay sa kanya ng pahintulot na umalis, hindi para sumuko, kundi para lumaban mula sa labas. Ang paglakad ni Sinagtala papalabas ng bahay na puti ay ang pinakamabigat na paglakad sa buong buhay niya. Bawat hakbang ay tila milya ang layo. Ang mga halaman na dati nagbibigay sa kanya ng galak ay tila nalalanta sa kanyang paningin. Ang mga ibon na dati umaawit ay tila nananahimik. Nang makarating siya sa malaking tarangkahan ng hasyenda, nagsimulang pumatak ang ambon. Tila nakikidalamhati ang langit sa kanyang paglisan. Lumingon siya sa huling pagkakataon, tinanaw ang bahay na puti na dahan-dahang tinatakpan ng hamog at ulan. Kasabay ng dahan-dahang pagsara ng bakal na tarangkahan ay ang pagsasara rin ng isang kabanata ng kanyang buhay. Doon, sa ilalim ng umiiyak na langit, nag-iisa siyang humakbang patungo sa isang kinabukasang walang kasiguraduhan. Wala siyang ibang mapupuntahan kundi ang lumang tirahan ng kanyang pinsan sa isang masikip na baryo sa bayan. Si Aling Nena, na matagal na rin niyang hindi nakikita, ay tinanggap siya ng walang pag-aalinlangan. "Diyos ko, Sinag! Anong nangyari sa'yo?" Bungad nito, niyakap siya ng mahigpit. Sa loob ng maliit at masikip, ngunit malinis na tahanan ni Aling Nena, doon ibinuhos ni Sinagtala ang lahat ng kanyang hinanakit. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagkahulog ni Doña Maharlika, ang pagbabanta ni Silakbo, at ang tusong patibong gamit ang tsaa. Walang hiya ang Silakbo na yan. Halatang halata na may masama siyang balak. Gigil na sabi ni Aling Nena. At ang senyorito dakila mo, nagpabulag naman agad. Gabi na. Nakaupo si Sinagtala sa isang maliit na upuan sa tabi ng bintana. Hawak ang isang baso ng mainit na salabat. Sa malayo, natatanaw pa rin niya ang mga ilaw mula sa Hacienda de Silangan. Kumikinang na parang mga bituing hindi niya na maaabot. Ang sakit ay naroon pa rin. Humihiwa sa kanyang dibdib. Ngunit sa ilalim ng sakit na yon, isang bagong damdamin ang nagsisimulang umusbong, determinasyon. Isinumpa niya sa sarili, hindi siya mananatiling talunan. Hindi niya hahayaang magtagumpay ang kasamaan ni Silakbo. Hindi niya hahayaang manatiling bilanggo si Doña Maharlika sa sarili nitong pamamahay. Ibinaba niya ang baso
at may dinukot mula sa kanyang bulsa. Sa gitna ng pagmamadali at gulo kanina, isang bagay ang hindi niya namalayang naisukbit niya sa laylayan ng kanyang damit. Ang talaarawan ni Doña Maharlika. Nakalimutan itong kunin ni Silakbo matapos itong agawin sa kanya. Tadhana, ito ay isang senyales. Nanginginig ang mga kamay na muli niyang binuksan ang kwaderno. Binalikan niya ang pahinang hindi niya natapos basahin kanina. Ang mga salita ay tila tumalon mula sa pahina at sinampal siya sa mukha. May kutob akong niloloko ako ni Silakbo. Ang mga transaksyon sa bangko ay kahina-hinala. Kailangan kong makausap ang lalaking palagi niyang ka-text. Ang pangalan niya ay Dumakulem. Dumakulem. Isang pangalang kakaiba. Isang pangalang banyaga sa kanyang pandinig. Sino siya? Ano ang koneksyon niya kay Silakbo at sa pera ng hasyenda? Isinara ni Sinagtala ang talaarawan, ngunit ang pangalang iyon ay nanatiling nakaukit sa kanyang isipan. Ito na ang kanyang unang sinulid. Ang unang hibla ng katotohanan sa isang kumot ng kasinungalingan. Hindi na siya ang Sinagtala na palaging yumuyuko. Ang pag-alis niya sa hasyenda ay hindi isang pagtatapos. Ito ay ang simula ng kanyang pagbabalik. Sa mga unang araw matapos paalisin si Sinagtala, sinubukan ni Dakila na kumbinsihin ang sarili na ginawa niya ang tama. Ang bigat sa kanyang dibdib ay pilit niyang ipinagwawalang bahala. Sinasabing iyon ay dala lamang ng pagkadismaya sa isang taong pinagkatiwalaan niya ng lubos. Tumingin siya sa kanyang asawang si Silakbo na ngayon ay mas naging abala sa pag-aasikaso kay Doña Maharlika at isang alon ng pasasalamat ang bumalot sa kanya. Si Silakbo ang kanyang kanlungan sa gitna ng unos na ito. Siya ang perpektong asawa. Ngunit ang perpektong larawan ay hindi nagtagal, nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Mga maliliit na lamat sa una, halos hindi napapansin, ngunit unti-unting lumalaki. Nagsimula ito sa isang sobrang dumating mula sa bangko. Isang credit card statement. Karaniwan ay hindi ito pinapansin ni Dakila dahil si Silakbo ang namamahala sa mga gastusin sa bahay. Ngunit dahil nasa ibabaw ito ng kanyang mga papeles sa lamesa ng kanyang opisina sa hasyenda, binuksan niya ito. Nanlaki ang kanyang mga mata sa listahan ng mga binili. Isang bagong brilyanteng kwintas, isang pares ng sapatos mula sa isang Italianong designer, isang mamahaling relo. Lahat ay binili sa loob lamang ng isang linggo. Ang mismong linggo, kung kailan ang kanyang ina ay nakaratay at walang malay. Kumunot ang noo ni Dakila. Hindi ito ang panahon para sa ganitong luho. Ang kanilang pamilya ay nagluluksa kahit pa buhay ang kanyang ina. May kung anong umukit sa kanyang dibdib. Isang katanungang ayaw siyang patahimikin. Bakit ngayon pa? Isang gabi, nagising si Dakila sa gitna ng mahimbing na tulog. Naramdaman niyang wala si Silakbo sa kanyang tabi. Ang tanging liwanag sa kanilang madilim na silid ay nagmumula sa buwan na lumilikha ng isang anino sa may pinto ng balkonahe. Dahan-dahan na siyang bumangon at doon niya natanaw ang kanyang asawa. Nakatalikod ito, may kausap sa telepono, ang boses ay pabulong ngunit puno ng galit. Sinabi ko nang hintayin mo, di ba? Narinig niyang sabi ni Silakbo. Ang boses nito ay Eve, matigas at walang bahid ng lambing na palagi niyang ipinapakita sa kanya. Hindi ganun kadaling kumuha ng malaking halaga. Kailangan ko ng mas maraming pera. Huwag mo akong apurahin. Napatigil sa paghinga si Dakila. Sino ang kausap nito? Anong pera ang pinag-uusapan nila? Nagkunwari siyang nag-inat at umubo. Agad na ibinaba ni Silakbo ang telepono. Humarap ito sa kanya at sa isang iglap, bumalik ang matamis na ngiti sa mga labi nito. Oh mahal, nagising ba kita? Malambing nitong tanong. Lumapit at hinalikan siya sa noo. Kausap ko lang ang isa sa mga supplier para sa bagong event. Stress lang sa trabaho. Ngumiti si Dakila. Ngunit ang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang butil ng pagdududa ang itinanim sa kanyang puso
Noong gabing iyon, isang butil na unti-unting didiligan ng mga susunod pang pangyayari. Ang pinakamatinding dagok sa kanyang nagigising na kamalayan ay nangyari sa silid ng kanyang ina. Dumalaw siya isang hapon. Mag-isa lamang si Doña Maharlika, kasama ang isang pribadong nurse. Tahimik ang silid, tanging ang ritmikong tunog ng heart monitor ang maririnig. Umupo si Dakila sa tabi ng kama, hinawakan ang kamay ng ina. Payapa ang mukha nito, at ang beep ng monitor ay kalmado at regular. Ina, kumusta na po kayo? Mahina niyang tanong, kahit alam niyang hindi siya makakatanggap ng sagot. Miss na po kita. Habang magkausap sila sa katahimikan, narinig niya mula sa nurse ang isang obserbasyon. Alam niyo po, Sir Dakila, sabi ng nurse na nag-aayos ng dextrose. Napansin ko lang po, kapag kayo po ang nandito, o kahit noong si Yaya sinagpa, kalmado po si Ma'am. Pero sa tuwing pumapasok po si Ma'am Silakbo, bigla na lang pong bumibilis ang tibok ng puso niya. Itinaas ni Dakila ang kanyang tingin sa monitor. Ang numero ay nasa stable na 75 beats per minute. Talaga? Opo, na para bang natatakot siya. Dagdag pa ng nurse, hindi na mamalayan ang bigat ng kanyang mga salita. Sakto namang bumukas ang pinto at pumasok si Silakbo. May dalang isang bouquet ng mga puting rosas. Mahal, nandito ka pala. Masaya niyang bati. Tingnan mo, Ina. Dinalhan kita ng paborito mong mga bulaklak. Inilapag ni Silakbo ang mga bulaklak sa vase at lumapit sa kama. Sa paglapit niya, napansin ni Dakila ang isang bagay na nagpakilabot sa kanya. Tumingin siya sa heart monitor. Bip 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 bip. Ang numero ay biglang tumalon. 85, 95, 110, 120. Ang kalmadong tunog ay napalitan ng isang mabilis at nagpapanik na ritmo. Ang mga mata ni Doña Maharlika ay bahagyang bumukas at sa loob ng mga matang yon, nakita ni Dakila ang isang emosyong hindi niya kailanman nakita dati sa kanyang ina. Purong takot. Anong nangyayari? Nag-aalalang tanong ni Silakbo. Hinawakan ang kamay ng biyenan. Sa paghawak niyang yon, lalong bumilis ang tibok. Lumayo ka sa kanya, utos ni Dakila. Ang boses ay biglang naging malamig at may awtoridad. Ano? Gulat na tanong ni Silakbo. Sabi ko, lumayo ka. Ulit ni Dakila. Naguguluhang lumayo si Silakbo mula sa kama. At tulad ng isang mahika, dahan-dahang bumalik sa normal ang tibok ng puso ni Doña Maharlika. Ang mabilis na beep ay naging kalmado ulit. Ang takot sa mga mata ng matanda ay unti-unting napalitan ng pagod. Nakatayo si Dakila roon, nakatitig sa monitor, pagkatapos ay sa kanyang ina, at sa wakas, sa kanyang asawa. Ang mga piraso ng palaisipan, ang credit card, ang tawag sa telepono, ang reaksyon ng kanyang ina, ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Bumubuo ng isang larawang ayaw niyang makita, isang katotohanang ayaw niyang tanggapin. Gabi nang yun, hindi mapakali si Dakila. Habang naliligo si Silakbo, kinuha niya ang cellphone nito na nakapatong sa bedside table. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Mali ito. Isa itong paglabag sa tiwala. Ngunit ang boses sa kanyang isipan na nagsasabing kailangan niyang malaman ang totoo ay mas malakas. Mabilis niyang i-download ang isang tracking application na matagal na niyang alam pero hindi niya inakalang gagamitin. Itinago niya ang icon sa isang folder na hindi madalas buksan. Isang maliit na espiya sa mundong hindi niya alam na umiiral. Ibinalik niya ang telepono sa eksaktong pwesto nito ilang segundo bago lumabas si Silakbo mula sa banyo, nakangiti at walang kamalay-malay. Matulog na tayo, mahal, sabi nito. Yumakap sa kanya. Yumakap pabalik si Dakila, ngunit ang yakap niya ay malamig at walang buhay. Sa unang pagkakataon, ang babaeng nasa kanyang mga bisig,
ay parang isang estranghero. At alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na ang pag-install ng app na iyon ay ang simula ng paghahanap niya sa isang katotohanang maaaring sumira sa kanya ng tuluyan. Kinabukasan, nagpaalam si Silakbo na may pupuntahan siyang mahalagang charity meeting sa isang hotel sa Maynila. Isang perpektong dahilan, isang marangal na gawain. Hinalikan niya si Dakila sa pisngi. Ang halik na dati nagbibigay sa kanya ng init, ngayon ay nag-iwan ng pakiramdam na malamig na yelo. Baka gabihin ako ng kaunti, mahal. Huwag mo na akong hintayin. Sabi nito, ang nangiti ay kasing ganda at kasing peke ng mga pekeng perlas. Tumangulang si Dakila. Ngunit sa sandaling umalis ang sasakyan ni Silakbo, ang kalmadong maskara sa kanyang muka ay bumagsak. Kinuha niya ang kanyang telepono, binuksan ang tracking application na palihim niyang ininstall. Isang maliit na pulang tuldok ang lumitaw sa mapa. Gumagalaw palayo sa hasyenda. Ito na yon. Ang pagkakataon para malaman ang katotohanan o ang pagkakataon para mapatunayang isa lamang siyang paranoid na asawang nag-iisip ng masama. Sana nagkakamali lang ako, bulong niya sa sarili habang sumasakay sa kanyang sasakyan. Sana isa lang itong malaking pagkakamali. Sinundan niya ang pulang tuldok. Ang bawat metro na tinatahak ng kanyang sasakyan sa highway ay nagpapabilis ng kabog sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang mga buto sa kanyang mga daliri ay namumuti. Umaasa siya. Umaasa siyang hihinto ang pulang tuldok sa isang conference hall o function room. Ngunit hindi. Ang pulang tuldok ay huminto sa isang lugar na kinatatakutan niya. Ang Grand Imperial Hotel, isa sa pinakamahal at pinakapribadong hotel sa buong syudad. Hindi ito lugar para sa isang simpleng charity meeting. Ito ay lugar para sa mga lihim. Pumarada siya sa malayo at naglakad patungo sa hotel. Bawat hakbang ay tila may bigat na 1,000 libra. Pumasok siya sa malawak at marangyang lobby. Ang sahig ay gawa sa kumikinang na marmol at ang mga dambuhalang chandelier ay nagbibigay ng ginintuang liwanag. Ang hangin ay amoy mamahaling pabango at pera. Sa gitna ng lahat ng karangyaan, pakiramdam ni Dakila ay nasusuka siya. Nagpalinga-linga siya. Hindi alam kung saan hahanapin si Silakbo. At doon, sa isang sulok ng lobby, sa harap ng isang dambuhalang salamin na sumasakop sa buong pader, nakita niya ito. O mas tamang sabihin, nakita niya ang refleksyon nito. Ang oras ay tila bumagal. Ang lahat ng tunog sa paligid, ang mahinang tugtog ng piano, ang tawanan ng mga bisita, ang pag-uusap sa front desk ay tila naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang dumadagundong na tibok ng sarili niyang puso. Sa salamin, nakita niya si Silakbo, nakatayo at tumatawa. Ang tawa nito ay malaya at masaya. Isang tawang hindi niya kailanman narinig na ibinigay nito sa kanya. At sa tabi nito may isang lalaking matangkad, nakasuot ng mamahaling suit, ang isang kamay ay nakahawak ng posesibo sa baywang ng kanyang asawa. Nakita ni Dakila sa refleksyon kung paano marang hinaplos ng lalaki ang pisngi ni Silakbo. At si Silakbo, ang kanyang asawa, ay ipinikit ang mga mata at isinandal ang ulo sa kamay ng lalaki na para bang iyon ang pinakaligtas na lugar sa buong mundo. Pagkatapos, dahan-dahang inilapit ng lalaki ang mukha nito at hinalikan siya, isang halik na puno ng pag-aari at pananabik. Isang halik na sinuklian ni Silakbo nang walang pag-aalinlangan. Ang puso ni Dakila ay gumuho. Ang hangin sa kanyang baga ay tila ninakaw. Ang lalaking minsan ay buong pagmamalaking nagsabing kaya niyang harapin ang lahat para sa kanyang pamilya ay nakatayo roon, durog at talunan. Pinapanood ang pagkawasak ng kanyang buhay sa isang salamin. Mabilis siyang nagtago sa likod ng isang malaking haliging marmol
bago pa man sila lumingon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa purong galit. Ang sakit ng pagtataksil ay mabilis na napalitan ng isang malamig at nakakapasong puot. Mula sa kanyang pinagtataguan, pinakinggan niya ang kanilang pinag-uusapan. Kailan ba mamamatay ang matandang yan? Narinig niyang sabi ng lalaki. Ang boses ay may pagkabago. Kailangan ko na ang pera, Silakbo. Malaki ang utang ko. Malapit na, dumakulem. Sagot ni Silakbo. At ang pagkarinig sa pangalang yon ay nagpadala ng kuryente sa buong katawan ni Dakila. Konting tiis na lang. Si Dakila, hanggang ngayon, isa pa rin siyang tanga. Naniniwala siya sa lahat ng sinasabi ko. Ang salitang tanga ay tumatak sa isipan ni Dakila na parang markang bakal. Hindi na niya kinailangan marinig pa ang iba. Tahimik siyang tumalikod at naglakad papalabas ng hotel. Ang bawat hakbang ay kontrolado at sinadya. Ang lalaking pumasok sa hotel na may pag-asa at pagdududa ay hindi na ang parehong lalaking lumabas. Ang dakilang lumabas ay isang taong binawian ng lahat. Isang taong niloko. Isang taong ginawang hangal. Sa kanyang pagmamaneho pabalik sa hasyenda, hindi na umuulan sa labas, ngunit sa loob niya, isang bagyo ng galit at pait ang nananalasa. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit natabunan na ito ng isang bagay na mas malakas, ang pangangailangan para sa katarungan. Pagdating niya sa bahay, dumiretso siya sa kanyang silid-aklatan. Isinara niya ang pinto at sinandal ang likod dito. Napapikit siya at ang imahe sa salamin ay muling sumayaw sa kanyang isipan. Tapos na ang pagiging tanga. Tapos na ang pagiging bulag. Alam niyang hindi niya ito kayang mag-isa. Kailangan niya ng isang kakampi. Isang taong alam niya ay tapat sa kanyang ina. Isang taong biktima rin ng panlilinlang ni Silakbo. Kinuha niya ang kanyang telepono, hinanap ang isang lumang numero sa kanyang contact list. Nanginginig ang kanyang daliri habang pinipindot ito. Nagring ito ng 1 beses, 2 beses. Hello? Sagot ng isang pamilyar na boses sa kabilang linya. Isang boses na puno ng pagod, ngunit naroon pa rin ang dati nitong kabaitan. Huminga ng malalim si Dakila. Sinag. Sabi niya, ang boses ay basag. Kailangan kita. Ang lugar na pinili ni Dakila para sa kanilang pagkikita ay isang maliit na karinderya sa gilid ng kalsada, malayo sa karangyaan ng hasyenda at sa mga matang mapanghusga. Ang amoy ng nilulutong sinangag at kapeng barako ay simple at totoo. Isang malaking kaibahan sa peke at mabangong mundo na kanyang ginagalawan. Naunang dumating si Sinagtala. Pinili niya ang mesang nasa pinakasulok kung saan tanaw niya ang pinto. Bawat tunog ng pagbukas nito ay nagpapakaba sa kanyang dibdib. May parte sa kanya na gustong tumakbo at magtago. Ang lalaking nagtaboy sa kanya, ang lalaking sumira, sa kanyang dangal sa isang sigaw lang, ay ang parehong lalaking humihingi ngayon ng tulong. Nang pumasok si Dakila, halos hindi niya ito nakilala. Wala na ang tikas ng isang Monteverde. Ang kanyang mga balikat ay tila binibigatan ng kung anong pasanin. May mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata at ang kanyang dating kumpiyansa ay napalitan ng isang anyo ng pagkasira. Umupo ito sa tapat ni Sinagtala at sa loob ng ilang sandali, walang nagsalita. Tanging ang tunog ng mga kubyertos at usapan mula sa ibang mesa ang pumupuno sa kanilang katahimikan. Sa wakas, si Dakila ang bumasag nito. Sinag, umpisa niya. Ang boses ay mababa at puno ng pagsisisi. Salamat sa pagdating mo. Hindi sumagot si Sinagtala. Tinitigan lamang niya ito. Ang kanyang mga mata ay isang blangkong pader. Itinatago ang lahat ng sakit na kanyang naramdaman. Huminga ng malalim si Dakila. Tila nilalakasan ang loob para sa mga salitang matagal na dapat niyang sinabi. Wala akong ibang sasabihin kundi patawad.
Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Sinagtala. Patawarin mo ako sa pagiging bulag ko. Patawarin mo ako sa hindi ko pakikinig. Patawarin mo ako dahil mas pinaniwalaan ko ang isang kasinungalingan kaysa sa 25 taon ng katapatan mo. Ang bawat salita ay tapat. Ang bawat salita ay totoo. At sa pagkarinig nito, ang pader na itinayo ni Sinagtala sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Ikinuwento ni Dakila ang lahat. Ang kanyang mga pagdududa, ang credit card, ang tawag sa telepono, at ang takot sa mga mata ng kanyang ina. At sa huli, ang pinakamasakit sa lahat, ang kanyang nasaksihan sa salamin ng Grand Imperial Hotel. Habang nagsasalita siya, wala nang bahid ng galit sa kanyang boses. Tanging isang malalim na pighati ng isang taong niloko at ipinagkanulo. Nakinig si Sinagtala sa bawat salita. Isang parte niya ay nakakaramdam ng tagumpay na napatunayan niyang tama ang kanyang hinala. Ngunit ang mas malaking parte ay nakakaramdam ng awa para sa lalaking nasa harap niya at ng mas matinding takot para sa kanyang senyora. At ang lalaki, pagpapatuloy ni Dakila. Ang lalaking kasama niya, tinawag niya itong Dumakulem. Sa pagkarinig ng pangalang iyon, nabitawan ni Sinagtala ang kutsarang kanyang hawak. Kumalansing ito sa plato. Ang tunog ay tila nakakabingi sa kanilang katahimikan. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Dumakulem, ang pangalan mula sa talaarawan, ang huling piraso ng palaisipan na kanyang hinahanap. Kilala mo ba siya? Tanong ni Dakila. Napansin ang biglaang pagbabago sa reaksyon ni Sinagtala. Imbes na sumagot, may kinuha si Sinagtala mula sa kanyang bayong. Ang maliit at leather-bound na kwaderno, dahan-dahan niya itong itinulak sa gitna ng mesa. Nagtatakang binuksan ito ni Dakila. Nakita niya ang sulat kamay ng kanyang ina. Binasa niya ang huling entry. Ang mga salita ay tumalon sa pahina at sinaksak siya sa puso. Ang pangalan ni Dumakulem, isinulat mismo ng kanyang ina. Nag-angat siya ng tingin kay Sinagtala. At sa sandaling iyon, nagkaintindihan sila. Wala ng amo at utusan, wala ng mayaman at mahirap. Tanging 2 taong may iisang layunin. Ang iligtas si Doña Maharlika at ilabas ang katotohanan. May plano sila na kunin ang lahat. Sabi ni Dakila, ang boses ay matigas na ngayon, napalitan na ng determinasyon ang pighati, ang hasyenda, ang pera ng pamilya. At sa tingin ko, ang pagkahulog ni Ina ay hindi aksidente. Alam ko, sagot ni Sinagtala, ang boses ay kasing tigas ng sa kanya. Inilahad ni Dakila ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Hindi ko ito kaya ng mag-isa. Kailangan ko ng tulong mo, Sinag. Ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko. Tinitigan ni Sinagtala ang nakalahad na kamay. Ito ang kamay ng lalaking nagtaboy sa kanya. Ngunit ito na rin ngayon ang kamay na nag-aalok ng pagkakataon para sa katarungan. Dahan-dahan niyang inilapat ang sarili niyang kamay sa ibabaw nito. Para kay Doña Maharlika, sabi ni Sinagtala, ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Para sa nanay ko, sagot ni Dakila, mas humigpit ang hawak sa kamay niya. At para sa katarungan, ang kanilang pagsasanib-puwersa ay nabuo. Isang alyansang isinilang mula sa sakit at pagtataksil. Habang magkahawak ang kanilang mga kamay, isang alaala ang biglang pumasok sa isipan ni Sinagtala. Isang lumang alaala na matagal na niyang ibinaon sa limot, natabunan ng araw-araw na pagtatrabaho at pagluluksa. Bigla siyang bumitaw. Nanlaki ang kanyang mga mata na para bang may nakita siyang multo. Sinag, anong problema? Nag-aalalang tanong ni Dakila. Ang tattoo. Bulong ni Sinagtala. Halos hindi marinig. Si Dumakulem, may tattoo ba siya sa pulsuhan? Oo, sagot ni Dakila, naguguluhan.
parang isang uri ng paru-paro, isang itim na gamo-gamo. Ang hininga ni Sinagtala ay natigil sa kanyang lalamunan. Ang imahe mula sa 25 taon na ang nakalipas ay bumalik sa kanya ng buong linaw, isang madilim at maulang gabi, ang sigaw ng kanyang bagong silang na sanggol, at ang mabilis na pagsulyap niya sa isang braso, sa isang tattoo ng itim na gamo-gamo, sa pulsuhan na ng taong dumukot sa kanyang anak. Ang pagkakarinig sa paglalarawan ni Dakila sa tattoo ay parang isang kidlat na tumama sa kaluluwa ni Sinagtala. Ang karinderya ay biglang nawala. Ang ingay ng paligid ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay isang eksena mula sa isang bangungot na matagal na niyang pilit kinakalimutan. 25 taon na ang nakalipas. Isang maliit na kubo sa gilid ng Hacienda de Silangan. Umuulan ng malakas. Ang bawat patak ay tila latigo sa yero nilang bubong. Sa loob, yakap-yakap ni Sinagtala na noon ay isang dalaga pa lamang ang kanyang sanggol na si Lihim Diwa, ang kanyang munting anghel, ang kanyang lahat. Biglang bumukas ang pinto. Isang malakas na sipa ang sumira sa trangka. Isang lalaking nakatakip ang muka, ang mabilis na pumasok. Sumigaw si Sinagtala, mahigpit na niyakap ang kanyang anak. Ngunit mas malakas ang lalaki. Hinablot nito ang sanggol mula sa kanyang mga bisig. Sa kanilang pag-aagawan, nahawi ang manggas ng lalaki. Sa isang iglap, sa liwanag ng kumikidlap na kidlat, nakita niya ito. Isang tattoo ng itim na gamo-gamo sa pulsuhan. Tumakbo ang lalaki palabas, dala ang umiiyak niyang anak. Hinabol niya ito, sumisigaw, nadadapa sa putik. Ngunit napakabilis ng lalaki. Nawala ito sa dilim at sa lakas ng ulan, at kasama nitong nawala ang kanyang puso. Sinag, Sinag, ayos ka lang? Ang boses ni Dakila ang nagpabalik kay Sinagtala sa kasalukuyan. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Ang mga mata niya ay nanlalaki, puno ng isang sakit na mas malalim pa kaysa sa pagtataksil na kanilang pinag-uusapan. Siya! Bulong ni Sinagtala. Ang boses ay nanginginig. Siya ang kumuha sa anak ko. Kumunot ang noo ni Dakila. Anak, anong sinasabi mo? At doon, sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 25 taon, ikinuwento ni Sinagtala ang pinakatatago niyang lihim. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang anak na si Lihim Diwa, isang bunga ng isang pag-ibig na hindi pinahintulutan. Ikinuwento niya ang gabi ng pagdukot, ang sakit ng pagkawala, at ang balitang natanggap niya makalipas ang ilang linggo na natagpuan ang isang sanggol na walang buhay, na pinaniniwalaang ang kanyang anak, bagamat hindi na ito makilala. Ibinuhos niya ang lahat ng sakit na kinimkim niya sa loob ng napakaraming taon, ang pagluluksa ng tahimik, ang pagbabalik sa trabaho na may pusong basag, dahil kailangan niyang mabuhay. Nakinig si Dakila, at ang kanyang sariling sakit ay tila naging maliit kumpara sa trahedyang dinanas ng babaeng nasa harap niya. Ngayon, naiintindihan na niya. Ang katapatan ni Sinagtala sa kanyang ina ay hindi lang trabaho. Ito ay ang pagbubuhos ng pagmamahal ng isang inang nawalan ng sariling anak. Ang tattoo. Sigurado ka? Tanong ni Dakila. Ang boses ay puno ng habag. Hindi mo makakalimutan ang isang bagay na nagmarka sa pinakamasakit na gabi ng buhay mo. Sagot ni Sinagtala. Ang luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Ang dumakulim na yan, siya ang pumatay sa aking Lihim Diwa. Ang laban na ito ay biglang nagbago ng anyo. Hindi na lamang ito tungkol sa pagliligtas kay Doña Maharlika o sa pagbawi sa hasyenda. Para kay Sinagtala, ito na ngayon ay isang laban para sa katarungan. Isang paghahanap ng kasagutan sa isang krimeng 25 taon nang walang hustisya. Ang kanyang dalamhati ay naging isang nag-aalab na apoy. Sa mga sumunod na araw, si Sinagtala ay tila nag-iba. Ang dating malumanay na yaya ay naging isang imbestigador. Bumalik siya
Sa dati nilang baryo, nagtanong-tanong sa mga matatandang nakakakilala pa sa kanya. Hinanap niya ang mga lumang ulat ng pulisya. Bawat bato ay kanyang itinaob. Kinumpirma ng isang matandang kapitbahay ang kanyang alaala. Oo, iha, sabi ng matanda. Naalala ko, may isang lalaking hindi taga rito na palaging paikot-ikot noon. May tattoo ngayon sa braso, isang marusing na gamo-gamo. Ang bawat kumpirmasyon ay isang saksak sa kanyang puso, ngunit isa ring hakbang papalapit sa katotohanan. Ngayon, ang motibo ay mas malinaw na. Hindi lang pera ang habol ni Dumakulem, may mas malalim itong galit sa mga Monteverde at ginamit niya ang kanyang anak bilang kasangkapan. Isang gabi, habang nag-iisa sa kanyang tinutuluyan, pinagmamasdan ni Sinagtala ang nag-iisang larawan ng kanyang anak, isang kupas na litrato ng isang natutulog na sanggol. Umiyak siya. Ngunit ang kanyang mga luha ay hindi na tulad ng dati. Noon, ang mga ito ay luha ng kawalan at pighati. Ngayon, ang mga ito ay luha ng isang inang naghahanda para sa digmaan. Anak ko, bulong niya sa larawan. Patawarin mo si nanay kung ngayon lang. Patawarin mo ako kung natakot ako ng matagal. Pero pangako, lihim diwa ko. Sisingilin natin siya. Bibigyan kita ng hustisya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng kalungkutan, kundi ng isang matigas at hindi matitinag na determinasyon. Samantala, si Dumakulem, na nakakaramdam na may nagmamanman sa kanyang mga kilos, ay nagsimulang maging mainipin. Kailangan na niyang makuha ang pera. Nalaman niya kung saan naglalagi si Sinagtala. Para sa kanya, isa lamang itong maliit na balakid. Isang langaw na kailangan niyang patayin. Gabi nang yun, habang pauwi si Sinagtala, isang anino ang humarang sa kanyang dinaraanan sa isang madilim na eskinita. Bago pa man siya makasigaw, isang kamay ang tumakip sa kanyang bibig at idiniin siya sa pader. Ang amoy ng murang sigarilyo at alak ay bumalot sa kanya. Tumingala siya at, sa liwanag ng isang nag-iisang poste ng ilaw, nakita niya ang mukha ng demonyo mula sa kanyang nakaraan. Si Dumakulem. Masyado ka ng maraming nalalaman, matandang hukluban. Ungol ni Dumakulem. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Nanghihimasok ka sa hindi mo dapat pakialaman. Tinanggal niya ang kamay sa bibig ni Sinagtala at inilipat ito sa kanyang leeg, dahan-dahang diniinan. Baka gusto mo nang sumunod sa anak mo? Hindi sumigaw si Sinagtala. Hindi siya nagmakaawa. Sa halip, isang bagay na hindi inaasahan ni Dumakulem ang kanyang ginawa. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Ang nag-aalab na puot ng isang ina ay mas matingkad pa kaysa sa takot para sa sariling buhay. Hayop ka, sabi niya. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng kamandag. Matagal kitang hinintay. Ang kanyang tapang ay lalong nagpagalit kay Dumakulem. Mas hinigpitan nito ang sakal. Matapang ka sigaw nito. Tingnan natin kung hanggang saan. Hindi na niya natapos ang sasabihin. Isang malakas na paghampas ng matigas na bagay ang tumama sa kanyang braso. Napabitaw siya kay Sinagtala dahil sa sakit at napasigaw. Sa likod niya, nakatayo si Dakila. Hawak ang isang tubo na napulot niya sa daan. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng determinadong galit. Huwag mong subukang hawakan siya ulit, mariing sabi ni Dakila. Gulat na napatingin si Dumakulem kay Dakila, pagkatapos ay kay Sinagtala. Ang 2 taong inaakala niyang madaling laruin ay magkasama ngayon, nakatayo laban sa kanya. Ngumisi siya ng may panunuya. Aba, ang tangang asawa at ang pakialamerang katulong. Nagkampihan na pala kayo. Tapos na ang laro mo, Dumakulem, sabi ni Dakila. Humakbang pasulong para protektahan si Sinagtala. Nag-aalangan mang saktan ang tagapagmana ng Monteverde, umatras si Dumakulem.
Hindi pa ito tapos. Banta niya, hawak ang masakit na braso. Magsama kayo sa impyerno. Mabilis siyang tumalikod at nawala sa dilim ng eskinita. Nang makaalis na ito, bumagsak ang mga balikat ni Sinagtala. Ang tapang na ipinakita niya kanina ay napalitan ng panginginig. Inalalayan siya ni Dakila. Ayos ka lang, Sinag? Nag-aalalang tanong niya. Sinusubaybayan na pala niya si Sinagtala mula sa malayo dahil sa masamang kutob. Tumango si Sinagtala kahit ang kanyang puso ay kumakarera pa rin. Kailangan na nating kumilos, senyorito. Ngayon na. Alam na niyang alam na natin. Sumang-ayon si Dakila. Wala na silang oras para mag-ipon pa ng ebidensya. Kailangan nilang painin ang mga daga para lumabas sa kanilang mga lungga. Bumalik sila sa hasyenda ng palihim. Sa loob ng silid-aklatan, sa ilalim ng larawan ng matigas na mukha ng yumaong Don Monteverde, binuo nila ang kanilang huling plano. Isang plano na mapanganib at maaaring maging sanhi ng mas malaking gulo. Ngunit ito na lamang ang kanilang pag-asa. Ang kahinaan nila ay ang kanilang kasakiman, sabi ni Dakila, naglalakad pabalik-balik. Gagamitin natin yon laban sa kanila. Kinuha ni Dakila ang telepono at tinawagan si Silakbo. Pinilit niyang maging kalmado at normal ang kanyang boses, isang pag-arte na sumusukat sa lahat ng kanyang natitirang lakas. Mahal, nasaan ka? Tanong niya. Nasa meeting pa rin, mahal. Bakit? Sagot ni Silakbo mula sa kabilang linya. Umuwi ka na. Agad-agad. Sabi ni Dakila, naglagay ng bahid ng pagkaapura sa kanyang boses. May nangyari kay Ina. Nagising siya. Natahimik ang kabilang linya. Ano? Anong sabi mo? Bigla siyang nagpakita ng senyales. Tinatawag niya ang abogado ng pamilya. Mukhang may gusto siyang baguhin. Sa huling habilin niya. Iyon ang pain. Ang salitang huling habilin ay ang pinakamatamis na musika sa pandinig ni Silakbo at ang pinakakakilakilabot na alarma. Papunta na ako, sabi nito at agad na ibinaba ang tawag. Nakahanda na ang lahat, sabi ni Dakila kay Sinagtala. Tinawagan na niya ang abogado ng pamilya, isang matandang katiwala na matagal nang nagdududa kay Silakbo. Pati na rin ang ilang piling security guard ng hasyenda na tapat pa rin sa kanilang pamilya. Paano kung hindi ito gumana? Tanong ni Sinagtala. Ang kaba ay hindi maitago. Gagana ito, sagot ni Dakila. Mas para sa sarili niya kaysa kay Sinagtala. Dahil ang mga taong gahaman ay palaging nagkakamali kapag malapit na nilang makuha ang gusto nila. Ang bahay na puti ay naging isang entablado para sa isang dula-dulaan ng katotohanan. Ang mga ilaw sa sala ay maningning, nagbibigay liwanag sa bawat mamahaling palamuti. Ngunit ang hangin ay mabigat sa tensyon. Bawat anino ay tila may itinatagong lihim. Nakatayo si Sinagtala sa isang sulok, hindi nakikita. Si Dakila naman ay nakatayo sa tabi ng malaking bintana, nakatanaw sa daan. Hinihintay nila ang pagdating ng bagyo. Handa ka na ba? Tanong ni Dakila. Hindi lumilingon. Tumingin si Sinagtala sa kanyang mga kamay. Sa loob ng 25 taon, ang mga kamay na ito ay naglinis, nagluto at nag-alaga. Ngayong gabi, ang mga kamay na ito ay magiging instrumento ng katarungan. Isinilang akong handa para dito. Sagot niya, ang boses ay matatag. Hindi, nagkamali ako. 25 taon na akong naghahanda para sa gabing ito. Ilang sandali pa, isang sasakyan ang mabilis na pumasok sa tarangkahan. Huminto ito nang bigla sa harap ng bahay. Bumukas ang pinto at bumaba si Silakbo. Ang muka ay hindi maitago ang pananabik at kaba. Sumunod sa kanya, bumaba mula sa passenger seat si Dumakulim. Magkasama silang pumasok sa bitag. Nang makapasok sila sa sala, ang kanilang mga mata ay agad na napako sa isang eksena sa gitna ng silid. Nandoon si Doña Maharlika, nakaupo sa kanyang wheelchair kasama ang abogado.
Mabutit dumating kayo, malamig na sabi ni Dakila. Gulat na napatingin si Silakbo at Dumakulim. Hindi nila inaasahan na ganito ang eksena. At bago pa man sila makapagsalita, bumukas ang pinto mula sa kusina. Isang figura ang dahan-dahang lumabas mula sa anino at tumayo sa tabi ni Dakila. Si Sinagtala, ang mukha ni Silakbo ay namutla. Ang pagkunot ng noo ni Dumakulim ay nagpapakita ng panganib. Ang lahat ng tauhan ay nasa entablado na. Ang huling pagtutuos ay magsisimula na. Ang pagkakaroon ni Sinagtala sa silid ay parang isang bombang sumabog sa katahimikan. Ang pagkagulat sa mukha ni Silakbo ay mabilis na napalitan ng galit. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Sigaw niya. Itinuturo si Sinagtala. Dakila, paalisin mo ang kriminal na yan. Sinubukan niya akong lasunin. Tumahimik ka, Silakbo, sagot ni Dakila. Ang boses ay malamig na parang yelo. Alam ko na ang lahat. Anong alam mo? Tanong ni Dumakulim, humakbang pasulong na tila handang protektahan si Silakbo. Ang kanyang pagiging kalmado ay mas nakakatakot kaysa sa pagsigaw. Baka naniniwala ka sa mga kwentong walang kwenta ng isang katulong. Dito na humakbang si Sinagtala. Ang babaeng dati yumuyuko at umiiwas ng tingin ay nakatayo ngayon ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy at nakatitig ng diretso kay Dumakulim. Hindi ito kwentong walang kwenta, sabi ni Sinagtala. Ang bawat salita ay matatag. Ito ay kwento ng isang gabi, 25 taon na. Ang nakalipas, isang gabi kung kailan ninakaw mo ang anak ko. Natigilan si Dumakulim. Isang bahid ng pagkagulat ang dumaan sa kanyang mukha bago niya ito mapalitan ng isang mapanuyang tawa. Nababaliw ka na, matanda. Wala akong alam sa sinasabi mo. Talaga? Tanong ni Sinagtala. Baka nakalimutan mo na ang tattoo sa iyong pulsuhan. Isang itim na gamo-gamo. Ang parehong tattoo na nakita ko sa braso ng lalaking dumukot sa aking sanggol. Ang pagtawa ni Dumakulim ay naglaho. At ikaw naman, Silakbo? Pagpapatuloy ni Dakila, inilabas ang kanyang telepono. Ipinakita niya sa screen ang isang litrato. Ang litrato nila ni Dumakulim na magkahalikan sa lobby ng hotel. Ito ba ang charity meeting na sinasabi mo? Ang mukha ni Silakbo ay namutla na parang papel. Wala siyang masabi. Ang kanyang mga mata ay nagpabalik-balik mula sa telepono patungo kay Dakila. Mga sinungaling, sigaw niya sa isang desperadong pagtatangka na iligtas ang sarili. Pineperahan lang ako ng lalaking yan at itong si Sinagtala. Gawa-gawa niya lang ang lahat dahil galit siya sa akin. Gawa-gawa lang ba? Tanong ng abogado. Binuksan ang isang briefcase at inilabas ang isang manipis na folder. Ito ang mga bank statement, Silakbo. Nagpapakita ng malalaking halaga ng pera na inilipat mo mula sa account ng Monteverde Corporation patungo sa isang personal na account na pag-aari ni Ginoong Dumakulim. Ang bawat ebidensya ay isang pako na ibinabaon sa kanilang mga kabaong. Bawat salita ay isang pala ng lupang tumatabon sa kanilang mga kasinungalingan. Hindi yan totoo. Gawa-gawa niyo lang ang lahat ng yan. Sigaw ni Silakbo. Ang kanyang boses ay nagiging mas matinis sa pagkasindak. Ina, sabihin niyo sa kanila. Sabihin niyong ako ang nag-alaga sa inyo. Sabihin niyong mahal niyo ako. Lumapit siya sa wheelchair ni Doña Maharlika, lumuhod, at niyakap ang mga binti nito na para bang isang artistang gumaganap sa huling eksena ng kanyang dula. Ina, please. At doon, sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang nangyari. Dahan-dahang itinaas ni Doña Maharlika ang kanyang kanang kamay, ang kamay na matagal nang walang buhay. Nanginginig ito, ngunit may determinasyon. Itinuro niya ang isang maliit na device na nakakabit sa kanyang wheelchair, isang espesyal na board na may mga letra at isang maliit na laser pointer na kontrolado ng kanyang mga mata. Isang teknolohiyang ipinakabit ni Dakila
ng palihim. Lahat ng mata ay napunta sa board. Ang buong silid ay nabalot ng nakabibinging katahimikan. Dahan-dahan, ang maliit na pulang tuldok ng laser ay gumalaw. Mula sa isang letra, patungo sa isa pa. Bawat galaw ay mabagal at hirap. Isang testamento sa lakas ng loob ng isang babaeng ikinulong sa sarili niyang katawan. Ang unang letra, S. Sumunod ang ILAKBO, silakbo. Napasinghap ang lahat. Si silakbo ay napatitig sa board, hindi makapaniwala, at nagpatuloy ang laser, TINUL. K tinulak, AKO, ako. Silakbo tinulak, ako. Ang tatlong salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa buong silid nang mas malakas kaysa sa kahit anong sigaw. Ito ang katotohanan. Ang purong, hindi maikakailang katotohanan mula mismo sa biktima. Hindi! Sigaw ni Silakbo, tumayo at napaatras. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling siya. Baliw na yan. Sa sobrang pagkasindak, nagawa niya ang kanyang pinakamalaking pagkakamali. Itinuro niya si Dumakulem. Kasalanan niya ang lahat. Siya ang nagplano. Siya ang nag-utos sa akin na gawin iyon. Pinilit niya ako. Yun na ang pag-amin na kanilang hinihintay. Isang pag-amin na isinilang mula sa takot at pagtatangkang isalba ang sarili. Tapos na kayo, malamig na sabi ni Dakila. Sa hudyat na yon, bumukas ang mga pinto. Pumasok ang mga security guard ng hasyenda, kasama ang 2 pulis na kanina pa naghihintay sa labas. Anong ibig sabihin nito? Nanginginig na tanong ni Dumakulem. Ibig sabihin, Dumakulem, sabi ni Sinagtala, humakbang palapit. Ang kanyang mga mata ay malamig at walang awa. Sisingilin ka na, para kay Doña Maharlika, at para sa anak kong si Lihim Diwa. Nang lalapitan na ng mga pulis si Dumakulem, bigla siyang kumilos. Hinablot niya ang isang matulis na letter opener mula sa isang mesa at itinutok ito kay Doña Maharlika. Huwag kayong lalapit, sigaw niya. Isang galaw niyo tatapusin ko ang matandang ito. Ngunit bago pa man siya makalapit, si Silakbo, sa isang huling akto ng desperasyon at kabaliwan, ay itinulak ng malakas ang wheelchair ni Doña Maharlika palayo kay Dumakulem, ngunit diretso naman sa isang glass cabinet. Kasabay ng malakas na pagkabasag ng salamin, pumasok ang mga pulis. Dinakma nila si Dumakulem. Hinawakan din nila si Silakbo na ngayon ay humahagulgol na sa sahig na parang isang baliw. Habang isinusuokbit ang posas sa kanyang mga kamay, tumingin si Dumakulem kay Sinagtala. Isang demonyong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nanalo ka, oo. Pero ang anak mo, hinding-hindi mo na siya mahahanap. Ang mga salitang yon ay isang huling patalim, isang huling lason. Ngunit hindi na ito tinalaban kay Sinagtala. Ang mahalaga ay nahuli na ang mga may sala. Ang hustisya, sa wakas, ay nagsisimula ng gumulong. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay at kaguluhan ng gabing iyon ay napalitan ng isang pinag-ibayong katahimikan sa Hacienda de Silangan. Hindi ito ang katahimikang dala ng takot at lihim, kundi ang katahimikang dala ng kapayapaan at paghilom. Ang bahay na puti, na minsay naging bilangguan ng katotohanan, ay muling natutong huminga. Si Silakbo at Dumakulem ay nahaharap na sa kanilang mga kaso. Ang bigat ng mga ebidensya ay sapat upang masigurong hindi na sila makakagawa pa ng pinsala kanino man. Ang hasyenda, sa ilalim ng pamumuno ni Dakila, ay unti-unting bumabangon mula sa pinsalang dulot ng kasakiman ni Silakbo. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay makikita sa silid ni Doña Maharlika. Isang hapon, ang sinag ng araw ay malayang pumapasok sa bintana. Nagbibigay liwanag sa eksenang tila isang pangarap lamang noon. Nakaupo si Doña Maharlika sa kanyang silya sa tabi ng bintana, hindi na sa wheelchair. Sa kanyang tabi, matiyagang sinusubuan siya ni Sinagtala ng mainit na lugaw. Dahan-dahan lang po, senyora, malambing na sabi ni Sinagtala.
Si Doña Maharlika, bagamat hindi pa rin nakakapagsalita, ay mayroon ng lakas para igalaw ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan niyang itinaas ang isa at hinawakan ang kamay ni Sinagtala. Ngumiti siya, isang tunay, taos-pusong ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Sa ngiting iyon, ipinapaabot niya ang lahat ng pasasalamat na hindi kayang bigkasin ng kanyang mga labi. Pumasok si Dakila sa silid, may dalang isang tasa ng tsaa para kay Sinagtala. Mukhang mas ganado nang kumain si Ina ngayon, sabi niya. Ang kanyang nangiti ay sumasalamin sa ngiti ng kanyang ina. Ang dating bigat sa pagitan nilang dalawa ay napalitan na ng isang komportableng ugnayan, isang pagkakaibigang isinilang mula sa pinagsamahan nilang pagsubok. Sila, kasama si Doña Maharlika, ang naging bagong pundasyon ng pamilya Monteverde, isang pundasyong binuo hindi sa dugo, kundi sa katapatan at pagmamalasakit. Kinabukasan, maagang nagising si Sinagtala. May isang lugar siyang kailangang puntahan, isang lugar na matagal na niyang iniiwasan. Nagpaalam siya kay Dakila na sasamahan siya nito. Magkasama silang naglakad patungo sa isang maliit at halos nakalimutan ng sementeryo sa dulo ng lupain ng hasyenda. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng kalachuchi, ay may isang maliit na krus na gawa sa kahoy. Walang pangalan. Ito ang pinaglibingan sa sanggol na natagpuan 25 taon na ang nakalipas. Ito ang libingan ng kanyang lihim diwa. Inilapag ni Sinagtala ang isang pumpon ng puting bulaklak sa paanan ng krus. Sinindihan niya ang isang kandila. Ang maliit na apoy nito ay tila sumasayaw sa ihip ng hangin. Sa loob ng mahabang panahon, tahimik lamang siyang nakatitig dito. Hindi siya umiiyak. Tila naubos na ang lahat ng kanyang luha. Hindi ko man lang nasabi sa iyo kung gaano kita kamahal. Anak, bulong niya sa hangin. Hindi ko man lang naipagtanggol ka. Patawarin mo ang nanay. Dahan-dahang inilagay ni Dakila ang kanyang kamay sa balikat ni Sinagtala. Isang kilos ng suporta at pag-unawa. Hindi mo kasalanan, Sinag. Biktima ka rin. Umiling si Sinagtala. Pero nagkulang ako. Natakot ako. Hinayaan kong lamunin ng takot ang dapat sanang tapang ng isang ina. Tumingin siya kay Dakila. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang bagong kalinawan. Ngunit tapos na yon. Ang paghahanap ng hustisya para sa senyora ay paghahanap din pala ng kapatawaran para sa sarili ko. Huminga siya ng malalim na para bang pinapakawalan ang lahat ng bigat na kanyang dinala sa loob ng maraming taon. Alam kong wala ka na, anak. At kahit masakit, kailangan ko nang tanggapin iyon. Pero ang pagmamahal ko sa iyo, hindi iyon mawawala. At ang alaala mo, iyon ang magiging lakas ko para magpatuloy. Tumingin siya kay Dakila at sa unang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nanangiting malungkot, ngunit puno ng pag-asa. Salamat, Dakila, sa lahat. Ako ang dapat magpasalamat, Sinag, sagot niya. Ipinakita mo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng katapatan at tapang. Tumayo sila roon, magkatabi, habang ang araw ay dahan-dahang sumisikat mula sa silangan. Ang mga unang sinag nito ay tumama sa kanilang mga mukha, nagbibigay ng init at nangangako ng isang bagong araw. Ang Hacienda de Silangan, ang plantasyon sa Silangan, ay sa wakas ay nabigyan ng hustisya sa kanyang pangalan. Hindi nila pinag-usapan ang hinaharap. Hindi nila kailangang lagyan ng pangalan kung ano man ang namumuo sa pagitan nila. Sa ngayon, sapat na ang magkasama silang nakatayo roon, nakatanaw sa bukang liwayway. Ang kanilang mga pusong nasugatan ay nagsisimula ng maghilom, pinagtatagpi ng mga sinulid ng katotohanan, pagpapatawad, at isang pag-ibig na tahimik, malalim, at higit sa lahat, totoo. Ang hustisya ay naibigay na, ang mga lihim ay naisiwalat na, at para kay Sinagtala at Dakila, ang tunay na buhay ay ngayon pa lang magsisimula.
Ayan po, mga minamahal naming tagapakinig. Ang kwento ni Sinagtala at Dakila, isang kwentong nagpapatunay na gaano man kadilim ang gabi ng pagsubok, palaging may bukang liwayway ng pag-asa na naghihintay. Ang aral na iniiwan sa atin ng kanilang paglalakbay ay simple lamang. Ang katotohanan at ang tunay na pag-ibig ay may kapangyarihang paghilumin kahit ang pinakamalalim na sugat ng nakaraan. Madalas, ang katarungang hinahanap natin para sa iba ay siya ring katarungang magpapalaya sa ating mga sarili. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Lubos po naming ikagagalak na marinig ang inyong mga saloobin tungkol sa kwentong ito. Ano pong bahagi ang pinakatumatak sa inyo? At anong uri po ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!